Guys, alam nyo ba, lakas ng ulan, kaya naman si Tita Wena ay nag-crave ng sinigang na pork belly. Pero iba ang method ko guys, dapat ipa-fry muna natin ito half cook bago Magsisigang isigang. tayo. At dito na nga yan, Ayan, pina-fry na natin, half cook lang natin yan. Kung na-try nyo na ang method na to, masarap kasi isigang yung comment mayroong down below. At fried kung hindi pa texture. naman, you must try it. It's so good. Talaga namang level up ang sarap nito. Yeah, but Yung may hapok ganitong lang to, texture guys. bago mo i-fry. Then yung balat. Yummy. Ganun natin. Keep watching the video and you must try this too. Oh. Comment down below kung mayroong nagsisigang sa inyo ng ganitong method. Yung piniprito muna yung inyong isisigang. Ayan, at gagawa naman tayo ngayon ng mga ingredients. Hello mga lalabs ko! Samahan niyo ako, tayo ay magsisigang. Ayan. At ang isisigangan natin ay liempo. Pinrito muna natin ang liempo. Ayan, ganda. Oo. Ayan, comment down below. Meron bang nagsisigang dyan na katulad ng method ko na piniprito muna yung meat. Ayan. Yan po ay half cook lang yung pagkaprito. Ayan. Para mas masarap kasi pag yung may ganyan, may mga frying texture. Ayan. So sa ating pagsisigang nga, syempre gagamit tayo ng young ginger. Ayan, hiniwa natin ganyan.
sibuyas, hindi mawawala ang luya. Ayan, syempre, ang ating broth cubes ng pork. At syempre, meron tayong gabi. Meron din tayong tomatoes at radish. Syempre, ang sili na green. Ayan, syempre, hindi masaya ang sinigang pag walang sili na green. Ayan. Gusto ko kasi yung every scoop ko sa mouth ko ng sinigang, mayroon akong kinakagat na sili. Diba masaya? At syempre, ang ating pang-aasim. At ang ating gulay nga ay ayan, pichay. Own harvest siya. Maliliit lang siya. Very organic. Ayan. So, halika na. Tayo ay mag-sigang na. At yung own oil nito, ayan, pinagmantika kasi natin siya. Sarili niyang oil. Ito yung panggigisa natin. So, let's go, buddy. Tanggalin na muna natin ito. Para mas malasa. Alam nyo guys, pag nagkakaedad na, hindi ko lang alam kung pare-parehas tayo, no? Ako ayoko na ng masyadong malangsa, hindi na kaya ng power ko. Yan, so dito na rin ako mag-gigita sa pressure cooker. So ayan guys, mainit na yung ating pressure cooker. Dito na tayo mag-isa sa pressure cooker para hindi pa transfer. Kasi pag pa-transfer, gigisahin sa kawali. Then, dahil palalambutin mo sa pressure cooker, transfer mo sa pressure cooker, mas daming ugasan. So, ayan. Pagkalagay natin ng siyang ginger, haluin lang. And then, pwede na rin natin ilagay ang ating garlic. Ayan. Now, ilalagay na rin natin ang ating onions. Bango. Ayan, haluin lang natin. Hintayin natin mag golden brown yung ating ginger and garlic. And mag-translucent yung ating onions bago natin ilagay yung ating pork. Bango. Ayan. Then, pwede na natin ilagay yung ating cubes. Ayan. Now, ay pwede na natin ilagay yung ating mga kamatis. Ayan. Ayan. And now, ay pwede na natin ilagay yung ating liempo. Oh. Ganda ng pagka-fry natin. Hot cook lang yung pagka-fry natin. Then, isasabay na natin yung ating gabi. Ayan. Sabay natin yan sa pag-pressure cook. Sabay na rin natin ang radish.
Ayan, now ay tutubigan natin yan. Ayan, lagay natin ang sabaw. Enough para maluto yung ating liempo na sinisigang natin. At tayo ay mayroong pang sabaw sa rice at may mahihigop. Ayan. Then, now ay tatakpan na natin ang ating pressure cooker. I-pressure cook natin yan ng only 8 minutes. Yes, tama ang narinig nyo. Dahil yan ay malambot lang yan, mabilis lang maluto. Advantage ng pressure cooker, so mabilis lang magluto, nakakasave ka ng time, at the same time, nakakasave ka ng gasol. Dahil sobrang mahal na rin ang gasol ngayon, no? Kaya, as much as possible, lahat ng niluluto ko, kung pwede lutuin sa pressure cooker, niluluto ko sa pressure cooker para mapadali yung process ng cooking at makakatipid ako sa gasol. Ayan. So, I know, marami nakaka-relate sa akin dyan ng mga mami na nagtitipid. Ayan. So, napakahirap ng buhay. So, dapat lahat ng process ng pagtitipid ay malaman natin, no? Para hindi mag-cause ng struggle sa buhay. So, ayan na. Dami nating drama. Takpan na natin. So, bago natin takpan, maglagay na rin tayo dito ng sugar para magsuk na yung lasa sa ating lulutuin. Ayan, takpan na natin. And we are ready to pressure cook for 8 minutes only. And after 8 minutes, saka natin ilalagay yung ating green chili at ang ating pitsay. At din na rin natin lalagyan ng paasim. Ayan. So, see you later again. Don't go away. Ayan, nagsisisil na ang ating pinipressure cook na liempo. Ayan, so we still have 5 minutes more. Yes. And after 5 minutes, ayop na nga natin yan. So, now ay naka 4 minutes na tayo. So, another 5 minutes. Total of 8 minutes. So, ayan guys. Nakumpleto na natin yung 8 minutes. Let's off the fire. And, cool down lang muna. Huwag munang bubuksan. Kasi baka mag-explode. Pero, kung kayo ay nagmamadali at gusto nyo kaagad mag-cool down, tanggalin nyo to. Ayan. Tanggalin nyo yan. So, you have to be careful at dapat bilis ang kamay. Ganito siya. And then, may sound siya na may radio na ready na siya na buksan. So, ayan guys. Pwede na natin buksan. Oh, ganda ng pagkasigang natin. Tingnan nga natin kung gaano kalambot. O, diba? Nagwi-wiggle-wiggle na sa lambot ang ating liempo. Oh, sarap. Ayan. And now, ay pwede na natin ilagay yung ating mga gulay. Unahin natin ilagay ang ating green chili. Ayan. At isusunod na rin natin ang ating pichay. Ayan. Buksan ulit natin yung apoy para maluto sila. So, ayan guys, pwede na nating ilagay yung ating pang-asim. Ayan. Ayan, so dapat guys, bago nyo ilagay itong pang-asim, kasi ito ay mayroong content na salt, no? Na-notice ko yan. Pag yung tama na yung panglasa, saka nyo ilalagay yung inyong pang-asim, aalat siya. So, pag inaakala nyong matabang pa, yun yung niluluto, that's okay. Lagay nyo muna yung inyong pang sigang, pang asim, saka nyo tikman. And then,
Dito nga ay nag-squeeze ako ng kalamansi, oh. 4 na piraso. Mas masarap to, guys. Optional lang to, ha. Gusto ko lang ng mayroong lasa ng kalamansi. So, ayan. Patay na natin yung apoy. Para hindi siya ma-overcook yung mga gulay. Yummy. So, ayan, nakaluto na tayo. And then, now, ay tikman natin. Ang sarap, guys. Perfect. At lalong na-enhance yung lasa dun sa kunting kalamansi na ating inilagay. But again, optional po ha, ang paglalagay ng kalamansi. I-try nyo lang kasi nakaka-enhance lalo ng lasa sa ating sinigang. Kahit may sinigang na pang-asim, pigaan mo pa rin ang kalamansi. Ay, mapapaulala ka talaga sa sarap. Ayan, patay na natin. Ayan, meron na naman tayong naluto na napakasarap na ulam. Liempo, sinigang. Ayan. Thanks for watching, everyone. I love you all, guys. And Tita Wena always saying, don't forget to keep loving one another. Bye, oh. God bless. Thanks for watching. Don't forget to subscribe my YouTube channel. I love you all, guys, and God bless.